Welcome sa Movie Flicks Recap. Ngayon pag-uusapan natin ang film na zombie thriller na pinamagatang 28 Days Later. Nagsisimula ang kwento sa isang chimpanzee. Sa University of Cambridge Animal Research Center, maraming miyembro ng Zoological Society ang pumasok. Naghahanda na palayain ang mga chimpanzee sa pagkabihag. Nakita sila ng mga staff na naka-duty at sinugod sila para pigilan, sinabing ang chimpanzee ay nahawaan ng hindi kilalang virus. Ngunit hindi nakinig ang mga lalaki at nagpumilit na pakawalan ang mga chimpanzee. Pagkabukas ng hawla, tumalon ang chimpanzee sa isa sa mga babae. Ibinuka nito ang bibig at kumagat, sa loob lamang ng ilang segundo, ang babae ay nahawahan ng virus at naging isang zombie, na nagsimulang umatake sa iba sa sobrang galit. Mabilis kumalat ang zombie virus, wala pang isang buwan, bumagsak ang buong England. Makalipas ang 28 araw, nagising si Jim sa ospital at natagpo ang walang laman ng lugar, at ang buong ospital ay gumuho. Pumunta siya sa kalye at nakita niya ang parehong bagay sa labas. Ang maunlad na lungsod ay nagiging tiwangwang, ang lahat ay tila naglaho sa manipis na hangin. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga abiso ng mga nawawalang tao. Naguguluhan si Jim, malabo lang niyang naaalala na na-hospital siya dahil sa isang car accident. Paano ba naman nagbago ang mundo simula nang magising siya? Ano ba ang nangyayari? Naglakad siya ng walang patutunguhan sa mga lansangan hanggang sa pumasok siya sa isang simbahan. Natagpuan niya itong puno ng mga bangkay. Sa pagkakataong iyon ay biglang itinulak ng isang pari ang pinto at kumbulsyon na lumapit sa kanya. Malungkot ang kanyang mukha, at matigas ang kanyang mga galaw. Sa sobrang takot ni Jim ay kinuha niya ang bag sa kanyang kamay at binasag ito. Ngunit sa sumunod na segundo, gumapang siya pabalik. Nagmadaling tumakas si Jim, at hinabol siya ng mga zombie sa simbahan. Ang kanilang bilis ay napakabilis, malapit na nilang maabutan si Jim. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking nakamaskara at pinatigil ang mga zombie na may dalang Molotov cocktail. Maraming tao ang mabilis na tumakas patungo sa gasolinahan sa tabi ng supermarket. Hinahabol sila ng mga zombie na natabunan ng apoy. Nang tumakbo ang mga zombie malapit sa supermarket, pinasabog nila ang gasolinahan. Kaya nakatakas sila mula sa paghabol ng zombie. Dinala nila si Jim sa mall safe house. Nabigla ang nailigtas na si Jim sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa dalawang lalaki. Sa wakas ay naunawaan ni Jim ang katotohanan ng bagay. Ang virus ay kumalat sa buong UK at magmumute sa loob ng 8 segundo pagkatapos makagat. Gayunpaman, kadalasan ay aktibo lamang sila sa gabi, kaya pinakamahusay na huwag lumabas sa gabi. Kinabukasan, sinundan ng dalawa si Jim sa kanyang tahanan. At ang kanyang mga magulang ay patay na sa kama. Sa mesa ay may mga hindi kinakain na pampatulog. Tila, ayaw nilang maging zombie, kaya pinili nilang uminom ng mga table tas para magpakamatay. Malapit ng magdilim, kaya kailangan nilang magpalipas ng gabi dito. At sa kalagitnaan ng gabi, nagsindi ng kandila si Jim. Lingid sa kanilang kaalaman, ang pagkilos na ito ang halos magbuwis ng kanilang buhay. Ang liwanag ay umakit ng ilang zombie, binasag nila ang salamin at tumalon kay Jim. Nang marinig ang kaguluhan, sumugod ang kanyang mga kasamahan. Matapos ang isang matinding labanan, 2 zombie ang naalis. Ngunit ang isa sa mga kasamahan ay aksidenteng nakagat. Bago pa man siya makapagsalita ay sinampal siya ni Selina hanggang sa mamatay. Hindi man lang siya kumurap, at ang 2 zombie ay hindi kasing sama niya. Seryoso akong nagdududa na mayroon silang malalim na puot. Hindi na sila maaaring manatili dito, kaya kailangan nilang makipagsapalaran sa labas. Habang naglalakad sila sa kalsada ay may nakita silang mga ilaw na kumikislap sa isang gusali sa di kalayuan. Dapat may iba pang nakaligtas. Bumaba sila at nagpasyang umakyat at tingnan. Ngunit habang sila ay nagpapahinga, bigla nilang nakita ang 2 zombie na nagmamadaling umakyat mula sa ibaba. Sila ay natakot at tumakbo sa itaas ng mas mabilis hanggat maaari. Sa kritikal na sandali, biglang sumulpot ang isang lalaking naka-riot suit at sinabihan silang mauna na sila. Nailawan pala ng mag-ama ang ilaw. Ang layunin ay upang mahanap ang iba pang mga nakaligtas. Mula nang sumiklab ang virus, dito na sila nakatira. Bagamat ligtas ito, kulang sila sa pagkain at tubig. Mayroon silang mga plastic na bar aisles na may iba't ibang laki sa rooftop upang makaipon ng tubig ulan.
Pero matagal nang hindi umuulan, hindi ito isang lugar para manatili ng matagal. Ngunit maagang nakarinig si Frank ng isang broadcast sa radyo na inuulit araw-araw. Ang mensahe ay na ang hukbo ay nagtatag ng isang ligtas na zona sa mga suburb. Maraming tubig at pagkain. Pagkatapos ng ilang talakayan, nagpa siya ang mga lalaki na magmaneho doon kaagad. Dumaan sila sa isang tunnel nang harangin sila ng isang junk car. Inapakan ni Frank ang gas at mabilis na dumaan dahil din sa walang ingat na pag-uugali na ito, ang isa sa mga gulong ay sumabog. Ngunit nang magpapalit sila ng ekstrang gulong, nakita ni Selina ang isang grupo ng mga zombie na papunta dito. Huli na sila para gamitin ang jack. Nagtulungan silang tatlo sa pagbubuhat ng sasakyan. Mabilis na pinalitan ni Hana ang ekstrang gulong at nakatakas bago dumating ang mga zombie. Pagkatapos ay dumaan sila sa isang supermarket, at mabilis silang nagpuno ng maraming supply. Masarap sa pakiramdam na bumili ng mga bagay nang hindi gumagastos ng pera, ngunit iniwan pa rin ng mapagbigay na si Frank ang kanyang bank card. Matapos ang mahabang biyahe, hindi nagtagal ay naubusan ng gasolina ang sasakyan. Pumunta sila sa isang gasolinahan at naghanda para lagyan ng gasolina ang sasakyan. Nakatagpo si Jim ng isang zombie, ngunit mabilis niyang nalutas ito. Lumaki na rin siya ng husto at hindi natakot sa zombies. Matapos ang mahabang paglalakbay ng ilang araw, sa wakas ay nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Ngunit walang laman ang lugar, tila ito ay nasakop ng mga zombie. Iminungkahi ni Selina na umalis kaagad, ngunit nag-atubili si Frank. Noon niya nakita ang isang uwak na kumakain ng bangkay ng isang naglalakad. Galit na galit siya at sinipa ang pinto, ngunit isang patak ng dugo ang tumulo sa kanyang mata. Napagtanto ni Frank na malapit na siyang mahawahan. Naramdaman ng kanyang anak na babae ang abnormalidad ng kanyang ama at sinubukang lapitan siya. Tinabi siya ni Frank para hindi siya madamay. Ilang segundo lang ay naging zombie na siya. Sinabihan ni Selina si Jim na patayin si Frank, ngunit nang akmang gagawin niya yon, natamba siya ng isang kawal na sumulpot ng wala saan. Sinusundan nila ang mga sundalo sa kanilang base. Ang koronel na namamahala ay mukhang palakaibigan at ipinakita si Jim sa paligid ng base. Safe talaga ang lugar, matataas ang mga pader, at nakapalibot ang kapatagan. Maaari nilang makita ang anumang zombie sa sandaling ito ay lumitaw. At marami silang firepowers. Mayroon din silang walker sa likod bahay bilang isang alagang hayop. Hindi nila alam na malapit na nilang bayaran ang halaga nito. Nang gabing iyon, isang malaking grupo ng mga zombie ang dumating sa base. Nakatayo ang lahat ng mga sundalo, at mabilis nilang nilipol ang lahat ng mga zombie sa kanilang malakas na pagsugpo ng firepower. Nang bumalik ang mga sundalo at nakita si Selina, patuloy nila itong binabastos at diretsyong hinawakan. Sinubukan ni Jim na lumapit upang maibsan ang sitwasyon, ngunit napasuko ito ng kabilang backhand. Sa sandaling iyon, dumating ang kanilang koronel sa tunog upang pigilan sila. Akala nila isa siyang maprinsipyong pinuno, pero hindi ko inaasahan na hayop siya. Direktang sinabi ng koronel kay Jim na ang layunin ng kanilang pagsasahimpapawid ay upang maakit ang mga babae sa kanila. Dahil napuno ng mga lalaki ang buong barracks, matagal na silang walang nakitang babae. Agad na napagtanto ni Jim na sila ay nasa lungga ng lobo at gustong maghanda para umalis. Ngunit nang lalabas na siya ay natamba siya. Ang isang sundalo ay mayroon pa ring kapirasong sangkatauhan, ngunit ginantimpalaan ng pambubugbog mula sa iba. Dinala sila sa kakahuyan at handa na silang patayin ng mga sundalo. Gayunpaman, nang umalingaw-ngaw ang mga putok, halos masugatan ng isang sundalo ang kanyang kasamahan. Naganap ang sagupaan sa pagitan ng dalawa. Sinasamantala ang puwang na ito, nagmamadaling tumakas si Jim. Ngunit sa halip na umalis mag-isa, nagpasya siyang iligtas sina Selina at Hana. Nag-trigger siya ng alarma ng base at hinikayat ang dalawang sundalo palabas. At ginamit niya ang kanyang geographical na kalamangan upang matagumpay na makuha ang dalawang lalaki. Matapos makuha ang mga armas, pumunta si Jim sa base at pinakawalan ang mga walker na pinakain ng colonel. At sa puntong ito ay hindi na makapaghintay ang mga sundalo na palitan ang dalawang babae ng magagandang damit. Handa silang ganap na ilabas ang kanilang kalikasan. Maging ang menor de edad na si Hana ay hindi rin mapapalagpas.
Ngunit sa sandaling iyon, biglang pumasok sa pinto ang zombie na pinakawalan ni Jim at sinunggaban ang isa sa mga sundalo. Hindi nagtagal ay nahawa na siya, sinubukan ng dalawa na tumakas hanggat kaya nila, ngunit hinaranggan sila ng mga sundalo sa pintuan. Mabilis na kumalat ang zombie virus sa base, ang mga sundalo ay nahawahan. Tumakbo si Hannah sa isang kwarto, isang zombie ang sumusunod malapit sa likod. Nakatakas si Hannah sa pamamagitan ng pagtatago sa likod ng salamin. Pagkatapos ay nagtago si Jim sa bubong at sinamantala ang kaguluhan para tumalon pababa. Inilabas niya ang isang sundalo at perpektong nakipagtulungan sa mga zombie para iligtas ang dalawang babae. Ngunit nang sila ay papaalis na, tinambangan sila ng koronel sa kotse. Sinugatan niya si Jim ng isang putok, ang smart Hannah ay nagsimulang mag-back up at ipinadala ang koronel sa mga naglalakad. Sa paghihinagpis ng koronel, naglayas silang tatlo. Makalipas ang isang buwan, malayo sila sa lungsod at nakarating sa isang bahay sa probinsya. Ang mga zombie dito ay sobrang gutom na maglakad. Biglang sumugod si Hannah sa bahay at sinabing narinig niya ang tunog ng eroplano. May ilang tao na kumuha ng pre-made distress signal at mabilis na inilapag ito sa damuhan. Hindi nagtagal, may eroplanong paparating dito. Tuwang-tuwa sila at sumasayaw, bagamat hindi nila alam kung nakakakita ang eroplano. Wala silang pakialam dahil sila ay sapat na malakas upang mabuhay sa post-apocalyptic na mundo sa pamamagitan ng kanilang sariling kapangyarihan. Minsan, ang kalikasan ng tao ay mas nakakatakot kaysa sa mga zombie. Iyon ang katapusan ng kwento ngayon.